o wala yan sa plake na meron ka kung ano man yung tinapos mo. Naniniwala ko ang pagyaman, nasa mindset yan. Tama, nasa utak yan, nasa isip yan. Kaya ako, bago talaga ako yumaman, grabe yung program ko sa utak ko. Kasi dati negative din ako. Kumbaga, saksakan din ako ng negative. Pag sinabi pagyaman, talagang duda na ako. Kasi probinsya ako eh. Nagtatanim, nagpapalay, nagkokopra, nag-uuling, nagtatanim ng mais. Sa mga Bisaya, taas ka mo, Bisaya ako. Hala! Kayo, may Ilonggo. May Araman, po, pwede po. Taga din ka to? Ha? Barbar. So, yun yung background ko dati. Walang school. Diba? Hindi ako naturuan kung paano mag-selling, ano yung posting, ano yung marketing, ano yung Facebook, ano yung OBI, ano yung easy. Wala ako as in zero pagdating sa pagbibusiness. Kaya lang, dahil nga gusto ko rin yumaman, umasenso, at gumanda rin yung buhay ko, syempre, sumubok din ako, nag-try din ako. And nag-start ako sa ganitong business way back 2010. Okay? So, yan. Okay? So, pwede pa ba siyang lakihan, Coach? Hindi na siya nalalakihan. Kasi ikaw na yung malaki. Okay? So, ayan po ako dati. Ito po ako yung nagpa-farm. Yan. Ito ako dati, dyan ako nagtatanim, nagpapalayan, nagkukopra ako dyan. And, ito naman ako nung family driver ako. Yung naka-white t-shirt ako. So, family driver ako. Ang sweldo ko nun, 5,000 isang buwan. Diba? So, stay in yun sa bahay lang. Isang buwan ka bago makakuan. Tapos, ito naman ako nung tricycle driver. Yan, medyo ekon-ekon pa yan eh. Yan. Tapos, ito naman ako nag-jeepney driver. So, yan ako dati nung hindi pa ako na-involved sa business. Kasi, syempre, dahil nga ako, wala naman akong tinapos, wala din naman akong pinag-aralan. So, ang bagsak ko talaga, ganyan na trabaho dito sa Manila. And pangarap ko lang dati para makapunta sa Manila, alam mo, makasakay lang ng train. Yun lang yung pangarap ko, makasakay ng train, makakita ng building. Kasi ang trabaho namin, Di ba, mga Bisaya? Di ba yung alam mo, makakaralit yung nasa umahan ka, yung magbubugas ka gamit yung paa? Yan, sexy ka pa, tama. Tapos pag lumaki na yung mais, ikaw pa yung mangguna ba? Mangguna. Kuri-kuridas yan. Ang isang kuridas, piso. So, ilan ako dati, nung hindi pa ako talaga na-involve sa ganitong business, probinsyano din ako, kagaya mo. Kaya kung ikaw, probinsyano ka, alam mo yung taga Davao, taga Jensan, taga Cebu, taga Iloilo, alam mo kahit probinsya ka, pwede ka talagang yumaman. Promise. At ang pagyaman nasa iyo yun. Kasi nag-start kami dito, si Coach Jerry, di ba? Naalala ko, nung umuwi ako dati, sa Mindanao, nakamontero ako, sumakay lang siya. Ngayon, pag umuwi sila ng Butuan, naka-Montero, naka-Raptors, di ba? Kaya si Coach Jerry, tapos napagawa yung bahay, nabigyan ng magandang buhay yung parents, di ba? Ako din, ganun din yung ginagawa ko. And sino magkakakala na from, uy, ang galing naman, iba talaga pag may mentor. May mentor. Yung formula ng success, napaka-simple, napaka-basic, pero kung walang mentor, walang magtuturo sa inyo kung ano yung gagawin. Kaya mahalaga na may mentor ka, may nag-guide sa iyo. Kasi karamihan sa inyo, gusto nyong yumaman. Yes! Ang bukang bini gusto ko yumaman, umasenso, pero umuwi naman ng probinsya. Hindi naman lahat. Kaya mahalaga na may mentor kasi tayo, nagsisimula tayo, gusto natin yumaman, pero yung utak natin, iaalay natin yan eh. Marami kasing tao gustong yumaman. Gusto ko yumaman, umasenso, gumanda ang buhay, pero ang tanong, alay ba yung utak niya sa pagyaman? Katulad ng umuwi. Pero gusto nilang yumaman, hindi dahil umuwi sila, masama sila. Di ba? Kaya lang sila umuwi kasi nakaalay yung utak nila doon. Tama o tama, parang ikaw, gusto mo nang yumaman tapos nag-stay ka, ibig sabihin nakaalay ka. Yes! Nakaalay yung utak mo sa pagkuha ng success mo. Yes! Ay, ang success parang kanyan eh. Parang jowa yan, parang pag-aasawa yan, di ba? Dapat siseryosohin mo siya, para siseryosohin ka din. Yes!
So, ito ko dati. Next, please. So, yan. Ito yung mga kasabayan ko. Yan. Ito yan. So, yun yung mga, lahat yan mga yan, 100% lahat yan. Legit lahat yan, Millionaire Circle. Yan. Tapos, ito naman kami, yan, magkakasama kasi kami dati sa hub. Yan. Ito si Ater, si Jerry, yan yung coach nyo. Si ako, yan, si Rodelia. Hello. Ang pangalan ko, Rodelia. Sa araw, Rodelia. Pag sa gabi, Rodolfo, naging lalaki. Tapos ito naman si Aris. Yan. Ito naman si Coach KDB. Ito naman si JC. So lahat yung mga yan, lahat yan tumuloy. At lahat yan, more on lahat yan, pasok lahat yan sa top 500. Maliban dito. Kasi ito, grabe to, scientific to, engineer kasi to, si Coach Ater. So, dahil sobrang scientific talaga ang pagyaman sa kanya, talagang komplikado to eh. Kaya ang nangyari, dahil sa sobrang galing, hindi na nakikinig, ayun, hanggang ngayon, ganun pa rin yung buhay. Siya lang naman yung bukod tangi sa aming magkakasama. The rest lahat yan, puro maganda ang buhay. Okay, so, and eto na ako ngayon. Yan, wow! Wow! Diba? Artista na, no? Ayan ako, ito ako nung pumasok ako sa top 20. Ito naman nung nagbalisin kami kasi kasama ako sa top 20, libre ito. Tapos ito naman nung nag-ukata kami sa top 50 naman. So, kumbaga, yung medyo nag-iba na din talaga yung mukha ko ngayon. Alam niyo kung bakit? Halos araw-araw nagta-travel ako. Kahapon nga lang, galing akong Porac eh. Alam mo yung Porac, sa kung saan yung lahar na talagang sa Pampanga, sa Florida kami, nandun kami sa may ilalim ng tulay. Ang ganda. Ma-enjoy mo yung life pag may freedom ka. Diba? Dahil sawang-sawa na ako. Meron kasi akong small CC, meron akong higher grade CC, yung motor na pang super highway, pang expressway. Tapos meron din akong pick-up, di ba? Yung pick-up naman pang bundok-bundok. Tapos meron naman akong van, pang grupo naman. Pang-serve naman sa grupo yan. Kaya nga sabi ko kay Coach Jerry, magpunta kami ng Baler. Dito kami daan sa Laguna. Magbibinggalan lang kami. So lahat ng dadaanin namin, tatahakin namin, puro beach. Ang dadalhin lang namin, tent, tapos upuan, drone, tapos kainan, okay na. Enjoy na namin yung buhay. Kasi mas maganda na ini-enjoy mo yung buhay mo. Diba? Hindi lang, alam nyo ba, hindi lahat ng may pera masaya. Alam niyo ba yun? Ang success, hindi naman to pera-pera lang eh. Paano mo malalaman na success ka sa ginagawa mo o success ka? Pag masaya ka sa ginagawa mo, success yun. Yung tipong halimbawa, pag nagpupuyat ka ba, nag-o-online ka, nilalaban mo pangarap mo, masaya ka ba? Nag-i-enjoy ka ba habang nagpo-prospect ka? Habang kumakausap ka ng mga client, masaya ka ba? Pag yun napipil mo, nararamdaman mo na habang nagpupuyat ka, masaya ka sa ginagawa mo, nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo, malapit-lapit ka na doon sa success. Pero pag ikaw yung pagkagising mo, hindi ka, alam mo naman ang tao, walang maganda sa taong negative. Pero pagka gusto mong gumanda, dapat maganda ka lagi mag-isip, maganda mindset mo, pagising mo, thankful ka kaagad para maging ganiting life mo. Tama o tama? Kasi lahat naman tayo, pare-pares tayo, anak ng Diyos. May isip ka, may isip ako. May dugo ka, may dugo din ako. Pare-parehas tayo. Nagkataon lang, magkaiba tayo ng, ng pangarap, magkaiba tayo ng mindset. So ngayon, dahil yung mindset namin, gusto namin yumaman, dapat kayo ganun din. Tama? And after that, next, yan na ako. Gusto yung makakita ng account? Yes! Last. Pakita ko sa inyo yung para ganito, para talagang alam yung may pupuntahan, may direction yung mga Kasi ganito lang naman siya mga coaches, di ba? Sisipagan mo, gagalingan mo, pupuyatan mo.
Di ba, the end of the day, lahat naman tayo tatanda, hihina. Na alam mo, sa pagtanda at paghina mo, alam mo, meron talagang pera. Kasi maraming nagsisipag, ginagalingan nila, nagpupuyat. Katulad ng mga karpentero, masipag hindi. Sipag! Driver, Masipag! teacher, police, hindi ko naman hinihina yung kanilang background. Pero masipag, matyaga, nagpupuyat, ginagalingan. Pero pagdating nila sa dulo, ganun pa rin. Tama. Walang masama doon, di ba? Ito, pakita ko sa inyo yung account ko. Wow! Ayan. Para alam nyo, November lang, tsaka October. Wow, Merry Christmas! Ito, papakita ko ha. Oh. Yan, nag-open na. O ngayon, may laman, may magkano laman niya? O, video mo. 72,101. 1,000, di ba? Wow! O, tingnan natin yung transaction. Ano pang month ngayon? Huwag na tong December. November. Tingnan natin yung November. Na naka-like, no? Ay, bawal na nga mag-English ngayon. Ito. Transaction na lang. O, encashment. Grabe! Ito ay, sino magbabasa? Sabi ka. Di ba na, December yan, wag yan. November, di ba? November. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nandito tayo. O, from dyan, 72, 79, magkano na yan? 150 plus 88. Wow! Magkano yun? Plus 41 plus 104. May 70. Diba? Hindi ito, nagkakalahating million to itong account. Tignan mo. November lang, November. O, November siya. Tingnan natin yung October. Ayan, October. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O. October tayo. Yan, ito. October. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. Puro October yan, di ba? So makikita mo yan, kung magkano yan. 129, 62, 44, 124. Ay yung mga 26 na yan, 35 na yan, pagka may kausap ako, pinapakita ko lang kung paano mag-e-cash. Di ba? Kung yan, October. O next naman, September tayo. Yan. So makikita nyo yung transaction. Galing! 64, 126, 29, 94, 131. Encashment. So ito yung pwedeng mangyari sa inyo. Ito kasi, itong account na to, last pa to eh. Nung nakay-coach pa ako, 15. Pero all in all, ang kinita ng account ko nasa 50 million na. Diba kaya nakakapagpatayo tayo ng building, nakakabili tayo ng sports car. Gusto niyo ba yung ganon? Yes! Dating nagtatanim, dating nagdadamo, diba? Dating nagkokopra, ngayon, diba? Kaya kung gusto niyong gumanda ang buhay niyo, congratulations, good choice yan, good decision yan, nandito kayo, nag-stay kayo. Kasi yung iba umuwi talaga eh. Tama? Yes. Yung iba umuwi. So naka-mindset pa sila doon, naka-program pa sila doon, naka-align pa ang utak nila doon. Diba? So ibig sabihin, dahil nandito ka, talagang commitment ka, parang ako, may lagnat, may ubo. Nilalagnat ako, inuubo ko, hindi sa trabaho, alam mo kung ano, kaka-travel. Wow! Minsan nagbabagyo ako, ang gagawin ko lang sa bagyo, magkakape. Oo, umaga, nagkakape lang ako. Oh my God! Subik, nagla-lunch. Gusto niyo ba yung gano'n? So yun yung pwedeng mangyari sa inyo. Pero kung tatanungin nyo kami ni Coach Jerry, nag-start kami, grabe din, yung target mo na yun, nakasandal na kami. Labas na yung mga tila namin. Alam mo kung bakit? Gutom na. Pero ang utak namin, puro pangarap. Nagkakape kami isang linggo, pero ang pinag-uusapan namin pangarap. Dapat ganun ka. Yes! Tama?
Ngayon, may hub na, may internet, may wifi na, may pagkain, may ulam, tapos negative pa. Kami dati, walang food, kape, pero ang utak nakakalan sa pagyaman. Tapos ikaw nakahap ka na. Ang coach mo katabi pa. Grabe ka nga kung ilaban ng coach mo para kang pag-ibig eh. Totoo naman eh. Tanungin mo coach mo, hindi ka iiwan yan. Kaya ka lang naman umaalis, nawawala, hindi ka iniwan, ikaw umalis. Kasi yung coach mo, talagang ihilain ka niyan, tututukan ka niyan, poprotektahan ka niyan, talagang mamahalin ka niyan. Yes, tama. Tama o tama? Kaya kung gusto mo talagang imaman, nasa iyo. Kahit pang magturo sa'yo si Henry C, si Gokong Wei, si Lucio Tan. Kahit katabig mo pa si Doc Ed, yung may-ari natin. Kung negative ka mag-isip, tatamad-tamad ka, hindi ka yayaman. Well, ang mundo balance, may mayaman, may mahirap. Tama? Yes. Bakit kumita ako ng ganyan? Kasi ginusto kong yumaman, ginusto kong umasenso, gusto kong gumanda ang buhay. Dapat kayo ganun din. Kasi pare-pares, ito maganda, lahat tayo Bisaya. Yes. Baka ang Tagalog dito, yung mga Angeline na. Ang mga Bisaya at ang mga din. Sila Angeline lang yata dito, mga... Tagali. Oh, lilipakan na natin sila, no? So, next. Yan. Kaya masarap na ganito yung kinikita, di ba? Ayun na, di ba? Kasi kung gusto mo talagang yumaman, umasenso sa ganitong pagbi-business, eh talagang pwede. Ito travel. Ito naman lahat ng international. Wow! International naman po yan. Pumunta kami sa Hong Kong. Yan, kasama ko yun si Coach Jerry nyo. Grabe ang sarap sa Hong Kong. Talagang pagkagising mo ang lamig. Ang sarap. Pati mga bata doon, ang kukulit nila. Nagcha-Chinese. Kasi salita doon Chinese. At ang lupit dyan. Pumunta kami ng Disneyland, di ba? Nag-Ocean Park kami. Pumunta kami ng Lantaw. Alam mo yung makapunta ka doon sa Buda na yun yung Lantaw. Sasakay ka ng cable car, tapos tatawid ka ng dagat, ng bundok. Ganun kalupit. Yan, kasama ko yan si Coach Jerry. Kaya ang sarap. Next! Gusto niyo ba ng travel? Ito naman yan yung Balisin Island. Sa Balisin Island naman, ang member niya ng isa, 5M. So dahil nga member yung may-ari, tapos ako ay pasok sa top 20, eh nalibre na rin ako dyan. So, ang Balisin, lahat ng magaganda sa buong mundo na beach nilagay sa Balisin. Okay? Kaya sa tinawag na Balisin, parang basta kung sa island siya, katulad nito, Europe Beach 3. Yan. Tapos ito sa Bali. Basta lahat ng mga beaches na maganda nilagay sa Balisin. Maganda rito, sobrang ganda. Kaya ang i-goal mo lang muna, kahit huwag muna to, ang i-goal mo lang muna matuto, mag-present, mag-invite, maging positive. Yun lang muna ang i-goal mo. Pag positive ka, yung tipo kahit mag-isa ka, masaya ka. Yung tipo kahit mag-isa kang humahataw, nag-i-enjoy ka. Doon mo malalaman na positive ka. At kapag positive ka, lahat na nakikita mo dapat maganda. Example, biglang nag-brown out. Tama, walang internet, may kausap ka. O paano mo ipapositive yun? Nagputukan, tumakbo ka, nagdapa ka, nasugatan ka. Paano mo ipapositive yun? Buti na lang, nadapa ako, nasugatan, tuhod, hindi yung mata ko. Dapat napapositive mo yung mga ganon. Kaya ang i-goal mo lang muna maging positibo. I-program mo ang utak mo para maging positive ka. Dalawang paraan para ma-program mo ang utak mo. Kasi ang utak mo, yun yung dadala sa isa success yung utak mo. Yan yung katulong mo, mag-a-align, yan yung magbibigay sa ng confident yung utak mo. Di ba pag alam mo ang isang bagay, confident ka? Malakas ang loob mo? Kasi bakit? Will train yung utak mo eh. Pero pagka ang utak mo hindi will train, takot ka. So kailangan, magbasa ka, makinig ka ng mga about story, about successful, para malakas ka. Okay, kuha nyo ba yan? Yes! And next, travel. Yan, ito naman sa Vietnam. At magkasama naman kami dyan ni Coach Jerry nyo. At may na-experience kami dito. Grabe! Talaga naman, buga-buga talaga eh. Ang lapit dito, Vietnam. Ang sarap dyan sa Vietnam. Kasi ang labanan ng US versus Vietnam, World War III yun. Kaya nanalo
Imagine mo ha, 25 years naglaban ang Amerika at ang Vietnam. Grabe, no? Ubusan talaga ng bigas siguro talaga yun. O kasi 25 years. Imagine mo, nagtatanim ka ng kamote, may bumubumba. Ganon sila kalapit. Ang ginawa ng mga Vietnam, gusto niyo ba ituloy ko? Yes! Ang ginawa ng mga Vietnam, nagukay sila pa ilalim. Nagukay sila ng libo-libong pit. Tapos doon na sila nagtatanim, doon na sila kumakain, doon na sila nagluluto, doon na rin nanganganak. Ganun kalupit. Tapos pagdating ng gabi, lumalabas yung mga Vietnam ng mga lalaki. Tapos sinasaksak yung mga Amerikano. Kaya yung mga Amerikano, bomba ng bomba, walang mamamatay kasi nasa ilalim sila eh. Hanggang sa sumuko na lang yung mga Amerikano. Kasi ang ginagawa nila, pati yung chinelas nila, yung mga shoes. Yung shoes nila, yung spike pabaliktad. Halimbawa, ako, papunta ako doon. Pero yung shoes niya, papunta ron yung baliktad. Kaya ang alam ng mga Amerikano, papunta sila doon, pero hindi nila alam. Pumunta pala doon. So, sinasaksak na lang. Ganon. Tapos, minsan nilalaglag sila doon sa mga, may mga kwan sila eh. O mga patibong, yung mga madrigahaw yun. Basta nakita ko. Tapos, may umiikot ng mga tusok-tusok. So, yung mga kano, akala nila papunta ron, tapos bigla na lang silang itutulak. Ang galing nila, ang galing ng technique nila. So, maganda dyan sa Vietnam. Ay, ito, nakuha nila yun. Diba? So, ito naman, yan yung mga bombang malalaki. So, ayan. Next. Ito naman ay Macau. At kasama ko naman dyan si Miss Jenny. Yes! Dami ko na tayo magkasama, no? Grabe. Tapos umakyat kami dito sa Eiffel Tower. Tapos kung kami ng dalawa lang din kami. Ang galing, umakyat kami dito. Ang taas niyan, tanaw mo lang ng buong Macau. Ganito pa mukhang kang matalaga. Matalaga natin. Wala, ang itim, may kulay ang buhok. Ang dala ko lang. Alam ko kung ano, dala ko lang, bro, pangarap. Kailangan meron ako. Kaya pag umatin ako, tawa lang ako ng tawa. Hanggang sa na-adapt ko yung pagyaman, hanggang sa, alam mo yun, nagtuloy-tuloy. So dito, sumakay kami dyan, tapos umakyat kami. Basta, ang saya niya. No? Next. Wow! Yan, Singapore. Hindi ko nakasama si Jerry. Grabe naman, di ba? At saka pag nagta-travel kami, kwan yun, expenses namin. Kumbaga, kwan namin, regalo namin sa sarili namin. Wow. Gusto niyo ba mag-Singapore? Yes! Ang sarap dito sa Singapore. May na-experience din ako dyan. Kakaibang experience. Alam mo yung experience ko? Kasi ang kasama ko dyan sila, RTD, tsaka si Boy Sunny. Ngayon, gusto kong bumili ng food, parang ayaw nila maglabas. Bumili ako ng food. So pagbili ko, ang bakod ko na nasa 40,000. Pang-1 lang yun. Pangbili ng mga tubig-tubig pag nauhaw, 40,000. Pagbili ng tubig pag nauhaw. Tapos pagsakay ko sa taxi, nawala na yung pera ko. Pati wallet, nawala. Lahat ng ID nawala. So ang ginawa ko lang, tinanggap ko na lang. Kasi na-practice ko na yung utak ko kung paano maging positive eh. Ang good news nga lang, yung passport ko, naiwalay ko siya sa bag. Yung wallet ko lang yung nawala. So, maganda nun, nung nagta-travel na kami, okay pa din kasi na-enjoy ko pa rin yung Universal eh. Na kahit nawala na yung pera ko, na-enjoy ko pa rin. And ang maganda nito, ang good news, pag uwi ko sa Pilipinas, after 1 week may tumawag from the Singapore. In-interview ako sa iba to, sa ito. Sabi ko, opo. Okay sir, good news sir. Ipapadala namin yung pera mo dyan, wallet mo dyan na walang bawas. Kasi guided pay, mabait ka, mabuti ka. So, bumalik sa akin, ang malapit nun, yung pera na yun na almost 30,000, pinadala ko sa Bicol, in-invest. Tinulong ko dun sa Allied Foundation. So, okay ba yun naman? Tapos bumalik sa akin yung mga card ko, credit card ko, bumalik sa akin lang. So maganda yan, di ba? Maganda sa Singapore kasi malinis. Basta sobrang ganda. Next! Wow! Yan, Maldives. Wow! Pangarap ng mga Europe, pangarap ng mga German. Di ba? So nakapunta rin tayo dyan kasi dahil sa easy.
Okay, kaya hatawin nyo kasi ang easy na mimigay ng travel. Kada 5 first may mga GC na, yung GC na yun, mako-convert mo to travel. Kaya hatawin mo. Diba? At ang paghataw, dapat nag-enjoy ka. Mas pag napagod ka, pahinga. Pag nagutom, kain. Tapos, bira ulit. Okay ba yan? Yes! Sa mga tips, ang sarap niyan. Yung buhangin dyan, parang coffee mate. Diba? Grabe. Alam mo anong kulang? Kape na lang. So, maganda dyan sa Maldives. So, yan. Next. Yan! Cambodia. O, ang kasama ko na naman si Jerry. Ang daming elepante. Alam mo, ang dami din namin president. Alam mo, ang nakasakay kami ng dalawa. Kasi wala ng elepante. Nagsitakbo na yung mga elepante. Pero kami ni Jerry, sa Cambodia yan. Sumakay kami dyan ng elepante. Ang sarap, diba? Next. Yan, Bali, Indonesia. Ang Bali, Indonesia, para siyang Boracay. Na ang Bali, Indonesia, sakop siya ng Indonesia. Ang capital region nila, Jakarta. So from here in the Philippines, kasama ka ba dito, Angeline? From here in the Philippines, lipat kami ng Jakarta to Bali. So ang sarap dito sa Bali kasi basta masarap dyan. 2 a.m., 3 a.m., ang mga bangko dyan, walang pulis. Ang mga tindahan dyan, walang bantay. Zero din sila sa krimen. Parang parang Mindoro, walang mga krimen. Batanes, zero krimen din. Next month, nakakuha na rin, magbabatanis ako. Ang sabi nila yung buhay, diba? So, nga, Bali, Indonesia, maganda dyan kasi yung pagkain dyan, puro sili. Grabe. Pritong sili, paksiw na sili, sinigang na sili. Puro sili. Akala ko ang mga matitibay sa sili, Bicolano, hindi. Pag pupunta ka ng ibang bansa, grabe. Ang lulupit din nila sa sili. Imagine mo, sili, pinapaksiw, pinaadobo. Nagpupula-pula kung may katama yun. Yung amoy ng sili, pag maamoy mo, hindi mo tutusukin yung utak mo. Ganong kalupit. Diba? Grabe, diba? Next, kalupit yan. Next, ito naman ang Taiwan. Sa Taiwan naman, pumunta kami Taipei, tapos in-experience namin sumakay ng bulletproof train. So from Taipei, city ng Taipei, sumakay kami ng Nanggam, parang Manila to Laguna. Yan, sumakay kami ng bulletproof train. So pag upo ko ng ganyan sa bulletproof train, pag upo ko ng ganyan, ting! Parang doorbell, andyan na agad, ang bilis. Parang una nasa maliwanag kami, tapos mamaya-maya parang umilalim. Tapos mamaya-maya nasa Nanggam na kami, sobrang bilis. Tumatakbo to ng 400. Imagine mo kung per hour ha, imagine mo pag sumakay ka ng motor, 80 nga lang, 100, parang matatanggal yung helmet. 400, ganyan kabilis yung train na yan. Kaya ang sarap pagka napunta ka sa ibang country, tataba ang utak mo, new food, new technology, new friend. Iba talaga, masarap. Basta kakaiba, kaya pangarapin nyo talagang kaya kung may sisipagan ka, gagalingan ka, pupuyatan ka at ibibigay mo ang best mo doon sa alam mong may tulo ka. Kasi sabi ko nga, lahat naman tayo, may kakayanan naman talaga eh. Nagkakatalo lang talaga sa mindset, sa utak. Kaya kung gusto nyong yumaman, umasenso, gumanda ang buhay, ang empowered consumerism ay para sa lahat. Kung pang-usapan kumpanya, given na. Bakit? 225,000 people ang na-create na milyonaryo. Grabe, di ba? Saan nga makita niyan? McDo, Jollibee, KFC, Chowking, Max's, Red Ribbon, SM, isama pa natin ng Robinson. May nakikreate ba silang milyonaryo? Wala! Easy. Empowered consumerism. 25,000 ang na-create na milyonaryo. Imagine mo, 25,000. Buti sana kung 10 lang. Kahit 10, hindi pa rin tsamba yan eh. 100, hindi tsamba yan. Imagine mo, hindi lang 1,000, 10,000, 15, 20,000 people ang na-create.
And ang maganda, may 26,027 at manggagaling dito ang magiging So, next. Yan, Jeju. Yan, Korea. Sumay. Yan! Jeju, Korea. Ang sarap din dyan. Alam mo bakit gano'ng kasarap? Paglipad ng drone ko, nilapitan ako ng pulis. Pag di mo ititigil yan, parang gano'n. Pag hindi mo ititigil yan, di ko confiscate yan, sabing gano'n. Ay, yawa. Sabi ko, yawa, manyoy. Yawa, kitang tao na eh. Pag take off ng drone ko, ang bilis bumalik eh. Sinisita ko naman eh. Dito ako nagpa-take off nun eh. So, masarap sa Korea kasi ang pagkain nila puro kimchi. Ano yung kimchi? Ayun lagi ang pagkain. Grabe, baliw na baliw yung mga nagtuturo sa amin, yung mga Koreano. Kada punta namin ng mga restaurant, talaga ang puro kimchi. Grabe. Ang lamig dito. Talagang kahit nasa loob ka na ng bar, sobrang lamig. Kaya masarap pag nagta-travel. And next, Thailand. Yan, Thailand. And ito pa nga yun eh, nandito pa sa paako kami ni Coach Jerry. Nagdasal kami dyan sa Thailand. Nagdasal kami. Dasal naman ni Jerry ganito. Sana maging kami na ni Angela. Sabi ko, narinig ko, ganun pala yung prayer niya. Pupunta kayo ng Thailand, pupunta kayo dito sa Karian. Kasi lahat ng pray at dasal nyo talagang ibibigay. Ako, ang dasal ko naman dito, sana gawin nyo na po akong baba. Kaya naman, binigay doon. Hindi lang tayo na kasi sa then, ang ganda sa Thailand, yan naman yung mga bikes ko. Yung lahat ng mga bikes na yan, nandiyan dyan. Eto, nandiyan dyan. Eto, nandiyan dyan. Puro kasi bikes to. Eto, may leader ako, Millionaire Circle, police. Binili niya sa akin itong isang bike. Ayan. So, eto sa Tagaytay ito. Eto naman, sa Subic to, kung saan nag-iats. Yan. So, yan, next. Ito, lupit nito. Kung saan kami nakakarating yan. Pagudpud, di ba? 100 Islands. Motor lang. Ganun kalupit, di ba? Ang bangis, no? Next. Ay, wala na. Meron pa yan. Nag-loading lang pala. Kasi andyan pa yung Pajero, andyan pa yung sports car, papakita ko pa, andyan pa yung umakit ko ng stage sa Araneta na iyak talaga ako kasi pumasok ako sa top 9. Tapos, pagtututukan yung mga lumo, boom, mga ganon. Tapos ako, inigilabutan ako kasi libo-libong tao eh. Diba, imagine mo, Philippine Arena, Araneta Coliseum, di ba? Na ang pangarap ng mga artista kumanta sa ganun. So, ang maganda nun, nakaakyat ako doon, and ang good news, talagang feel ko, ramdam na ramdam ko yung success. Kaya sa inyo mga coach, sa inyo mga guys, wag kayong tumigil mangarap, di ba? Yung basic muna, smart lang muna. Halimbawa, ngayong taon, okay, next year, parang ako, nakaset na sa grupo namin. Ang jumpstart namin, ginawa ko, Plan Rock Empire, Plan on 2024. So may mga set na kami, mag-yats, magbuburangay, magpupuerto galera. Talagang nakaset na siya, di ba? Kaya dapat ikaw, nakaplano na rin yung 2024 mo. Yes! Para ready ka na, para ang gagawin mo na lang, i-adapt mo na lang yung ginagawa mong plano, di ba? Yes. Tapos susundin mo na lang. So may pattern ka ng susundin sa pagkuha mo ng mga goals mo. And habang kinukuha mo yung goals mo, yung mga gusto mo, 2024, marami kang challenge. Okay? At yung challenge, mga situation na dadaanan mo sa journey mo,
naniniwala ako doon, yun yung magbibigay sa'yo ng guts, lakas, di ba? Yun yung magbibigay sa'yo ng talino. Kasi sabi nga the moment na may iniin ka na mas maganda, mas kakaibang experience din, mas kakaibang situation din, di ba? So, pag may mga dinadaan na may situation, habang kinuha yung success mo, chill lang, i-accept mo lang. Kasi lahat naman yan, dadaan lang yan eh. Tama, dadaan lang yan mga yan. Ang maganda nun, pag dumaan yan sa buhay mo, ang kukunin mo lagi dyan, yung lesson at experience. Tama, kasi yung pera madaling kitain, pero yung experience at lesson na itinuro sa buhay mo, madadala mo na yan habang kinukuha mo yung success. Sabi nga, ang pinaka-great na power mo ay manggagaling sa pinakamasakit na situation mo. Yes! Naniniwala ka ba doon? Yes! Parang ako. Ay, wala lang. Kasi baka pag ikukwento ko sa inyo, baka hindi nyo kayanin. Baka ikay sumugo. Kasi may kanya-kanya tayong experience at situation sa buhay. Pero naniniwala ako, yung situation ko na yon, yung dinaanan ko na yun, ang sarap kasi pag may mga leaders na lumalapit sa akin, nagiging weapon ko na. So, nung una, akala ko, parang Lord, ba't ganon, ba't ako? Pero ngayon, mas na-appreciate ko na dinaanan ko yun. Naniniwala ako kasi sa lahat ng dinadaanan mo na situation, nagbibigay ng level up yan sa buhay eh. Diba? Saan ka ba magle-level up? Di ba sa challenge? Yes. Tama. Tama. Di ba? Doon ka sa challenge, doon ka mag-level up kasi kung walang challenge ang buhay, walang challenge. Tama, kaya kung may mga challenge sa buhay ng bawat isa sa inyo, lahat yan pabagsakin yun. Tama? Yes. At makukontrol mo lang lahat ng situation na yun pag ikaw, control mo yung utak mo. Kaya yung utak nyo, palakasin nyo, tama, protektahan nyo, di ba? Kasi yung utak nyo, yun yung sandata nyo na lahat yan ang kukontrol sa mga situation. Example, may dadaanan ng negative sa buhay. Sino ba ang kukontrol? Yung feelings mo ba? Yung utak mo. Kasi yung feelings, walang utak yan. Yes. May bunganga ba ang pakaramdam? Coach, bakit gano'n ang nararamdaman? Kasi nga, mahina ang utak mo. Yes. Hindi kasi nakaprogram ang utak mo sa pagyaman. Hindi nakaprogram ang utak mo na ang challenge at situation na dinadaanan mo ay katulong yan sa pagkuha ng success. Kaya nga dapat ang ipag-pray mo, hindi lang puro positive. Pag may mga negative na dumadating sa buhay mo, dapat pinagpapasalamat mo rin yan. Kasi yun yung training na magbibigay siya ng level up sa buhay. Parang, halimbawa, mga game 1, game 2, game 3. Diba pagka Super Mario, sino naglalaro ng Super Mario? O sino nakakalam ng Super Mario? Battle of the War. O yung pa na lang, yung kay Paul, yung Hadouken, diba? Diba sa game 1? Diba pag game 1, nagkamali ka, gagalingan mo na, diba? Yes. Tapos pag nakaalis ka na sa game 1, game 2 naman. So ganun din ang buhay, parang game. Kaya sa challenge, dapat i-accept mo lahat ng situation na dinadaanan mo kasi part ng pag-grow yan. Level up yan sa buhay mo para maging magaling kang negosyante, maging magaling kang entrepreneur. Tama. Tama. Kaya kayo, ang sarap aralin yung business. Ang sarap gawin yung business. Kasi bakit? Package. Saan ka makita ng Syrians community na ang pinag-uusapan pagyaman? Pinag-uusapan pag-asenso. Diba? Na may mga pamilya yan sila, pero nandito sila gumagawa ng events para sa bawat isa sa inyo. Tama. Kaya maganda sa Syrians, family to, hindi ka iiwan dito. Poprotektahan ka dito. Tama? Lahat iko-correct ka dito. Daig pa nga natin ang religion eh. Ang religion ang tinuturo, kaligtasan lang. Sa ating package. Di ba sa Syrians, sinuturuan ka magdasal? Tinuturuan kang ngumiti. Yes. O, kaya nangingiti siya. Di ba, nanay tatay mo, tinuturuan ka bang ngumiti? O, anak, gising, ngiti. Hindi ganon? Wala. O anak, bago kang kumain, magdasal ha, mag-pray, magpasalamat. Ginaganon ka ba? Hindi. Dito. Yes. Tapos dito, tinuturuan ka mangarap.
Yes. Tama. Tinuturuan ka ba ng nanay at tatay mo? Hindi sila masama. Kaya lang, hindi naman sila tinuruan kung paano yumaman. Kaya hindi ka nila tinuturuan yumaman. Tama. Isa serious, tinuturuan ka. Minsan nga, araw-araw ka na tinuturuan, ikaw na lang nakukulit. Tama, araw-araw may Zoom, may events. Kasi bakit para mas mabilis mag-level up ang utak mo sa pagyaman, para magkaresulta ka ng ganito. Tama o tama? Kasi ito hindi naman to dumating lang sa buhay namin. Talagang nag-comment din kami. Talagang binigay din namin yung heart namin sa pagninegosyo, sa pagbi-business. Tama? Ito yung una kong sasakyan. Ito. Yan. Yan. So, ito yung ginamit ko para mabili ko to. Yan. Tapos, ito namang ginamit ko para makuha ko to. Kaya kayo, pag naglabas kayo, kayo bago, ang goal nyo muna, cellphone, iPhone, laptop, di ba? Motor, tapos kotse, depende sa'yo. Basta ang importante, yung goal na gusto mo, masaya ka. Tama, yung gusto mo talaga. Hindi dahil mentor ako, oy, ito gusto mo, ito dapat para sa'yo. Okay naman yon. Pero dapat, kung may sistema kayo sinusunod at ito gagawin nyo, at masaya kayo dun, go. Diba? Huwag kang bibili ng hindi mo gusto. Kasi alam mo kung bakit? Mawawala ka na. Dapat gustuhin yung isang bagay na gusto mo. Tama. So, ayun, dahil mga bago pa lang, ang goal mo muna, mag-upgrade ka ng iPhone, o iPhone 10, iPhone 11. Kasi weapon mo yun sa business eh. Mag-vlog ka, maganda kuha mo sa picture. Pag pupunta ka ng Western Union, maganda yung hawak mo sa pera, maganda yung video mo. Pagkausap mo yung guest mo, yung leaders mo, maganda kasi maganda yung cellphone mo eh, di ba? I-goal mo dahan-dahan. At ang nagtuturo yan, Syrian's family na. Tapos ano pa, next, laptop, di ba? Pati nga dito, tinuturuan ka eh. Lahat package hanggang sa mag-level up ka sa buhay. Hanggang sa hindi mo namamalayan. After nun, coaching naman. Tapos upgrade ka ng upgrade. Nakukuha nyo? Next. Yan, ito naman, ito sa Tagaytay. Yan, tumira ako sa Tagaytay. So, in-experience ko lang din. Kasi dito sa Tagaytay, lahat ng gamit ko sira. Kaya talaga dapat experience lang. Ang kontrata ko doon, 2 years. 1 taon pa lang tinapos ko na. Alam mo kung bakit? Yung shoes ko, nagsinganga, yung mga damit ko. Kasi sobrang lamig doon. Yung tipong pagbukas mo ng kortina, pumapasok na yung bags. Tapos pag nagsasalita kayo yung bunganga mo, lumalabas yung usok. Ganon sa Tagaytay. Kaya ang Tagaytay talaga, dapat talaga, pasyalan lang, hindi talaga tirahan. Kasi pag titira ka dun, yung aircon namin ayaw nang gumana kasi kinain na ng lamig, kinalawang eh. Yung motor, yung mga chassis niya, kinalawang. Kasi sobrang lamig sa Tagaytay. Pero masarap din i-experience. So yan, sa Tagaytay yan. Ito naman sa Zambales, ito nag-golf po. Di ba sa mga Bisaya, di ba dati PTO? Yes. Yan PTO ba? Tak. Boom! Kasyato! Mga Bisaya, nakakarinig. Kaya alam mo, kung nagawa ng isang